Boss Bas, may part 2 daw ang INC. Eh malamang magkakaroon dahil po, una, nilalait sila, minumura yung kanilang pinuno. No? Tapos wala namang aksyon na malinaw. Hindi naman po yung impeachment lang yung patigil. Eh. Ang sinasabi po ng Pangulo ngayon, kakaiba na eh. No? Naniniwala siya kay Enrile. Eh, binanata ni Enrile, iglesia. Tapos naniniwala daw siya kay Enrile. Kahit ako po ang pamunuan, no? Ako kung ako pamunuan yan, putya, binabaliwalaan nyo lang pala kami. Yung impeachment daw, malamang matuloy after na election. Wala lang din, di ba? Parang nagpakita kami, million kami. Tapos wala lang. Kailan kaya sisitayin ng AFP yan? Ayan na naman kayo. Paano po? Halimbawa po, paano po pag hindi po kumilos yung AFP? Wala na kayo. Ano lang, tutulog na lang. Kaya po tayo narito. Parang ganito. Ako natatawa ko eh. Kayo po kumilos. Kung ano man yung kaya ninyong ikilos. Hindi po yung, ay, kailan kaya kikilos yung mga pulis? Kailan kaya kikilos yung mga... Huwag nyo pong iasa sa iba. Baka pag kumilos yung mga yan at, alam nyo, hindi po hindi ako solve sa ganun. Iasa mo yung iba sa iba yung ano. Kung sumuporta sila sa iyo dahil sa ginagawa mo, okay, pero yung asahan mo sila, ano kaya ginagawa pa nila? Ano kaya? Hindi po nakasalalay sa kanila yung kung may gusto tayong pagbabago, nasa atin po 'yan. Hindi niyo po iaasa sa iba para kayong o gusto kong umunlad ang buhay ko kaya yung ate ko sana magpadala sa amin ng ako po yung against po ako sa ganung against po ako sa ganung kaisipan, no? Sana umasenso ang buhay ko kaya sana yung ate ko lakihan yung padala sa akin. Buwan-buwan kasi, 'di ba? Malaki naman ang sweldo niya sa abroad, dapat taasan niya na yung allowance ko buwan-buwan. Para yung mga anak ko mapag-aral ko. Ikaw mismo kumayod. Ganon din po yun pagdating po, hindi po tayo pwedeng umasa sa iba. Kung gusto natin ng pagbabago, ikampanya natin itong mga kandidato natin. Pag may mga pagkakataon na may nanawagan na tama yung pinaglalaban nila, karapatan naman natin yan, sumama tayo. Di ba? Hindi yung, ano ba, hindi pa ba kikilos yan? Yung mga Afghan dito ay baka hindi natanggapin ni Trump, boss ba? Yan yung sinasabi natin, di ba? Hindi natin alam. Boss, Bats, tama ba palusot ni BBM? Kaya nga pinirma ng JA dahil 4K pages, kaya di niya binusisi lahat. Tanong lang. Ang point ko lang, tama ba yung sinasabi ni Ungab? Kung tama yan, may anomalya dyan. At merong criminal liability yung mga tao na yan. Kasi tama yun eh. Pag nakita mo presidente may blanco, bakit mo pipirman? Hindi po pwedeng yung presidente o executive yung maglagay. Trabaho po ng Congress yan. Ang trabaho po ng presidente, mag-veto. O ayoko to ng budget, ayoko to, ibibito ko tong budget na to. Nakita mo ba, boss, yung video ni Sam Versosa na pinagmamalaki niya na namimigay sila ni Tambi ng kalahating bilyon sa loob lang ng isang araw tapos wala sila nakikitang mali doon. Alam niyo po, pag nakasanayan mo na, wala ka na nakikitang mali. Di ba? Ganun talaga yun. Kaya nga may media, kaya nga may mga social media para magpapaalala sa kanila na mali ang ginagawa nyo. Pero kung pati ang media ay dehin bokike lang, Boss Badong, may kinalaman ba si Saldico sa bicameral signature? Alam niyo po, lahat sila may kinalaman dyan. Siya yung chairman nun.
May kinalaman din yung mga pumirma. Lahat po ng pumirma may kinalaman. May kinalaman din po yung mga hindi pumirma. Tanungin nila, bakit hindi ka pumirma? Simple ng media natin, wala. Hindi ko maintindihan kung bakit. Tuwad kong nag-iingay na naman. Kaya nga eh. Alam niyo po, ang isa sa mga tinira doon ng Iglesia ni Cristo, yung paraan po ng Quadcom ng kanila pong pag-imbestiga, no? Yan ba talaga ay para sa paggawa ng batas? 'Di ba sabi ni Marcoleta ang linaw eh, umaakto sila na parang mga korte. Hindi naman. DEI policy boss buds, discrimination, equity, inclusion. Yan, yung mga ganyan. Di dapat sa atin yan. Nanay. Kaya yung mga iba, na mga kanunood dun, yung mga papasok ng CR, ng babae, tapos pag hindi sila pinapasok ng guard, aawayin nila. Puti, wala naman kayo sa Amerika. Dito nyo gawin yan. Yung lalaking lalaki pa, yung bebegote pa. Tapos sa CR ka na ng babae, hindi ubra dito yan sa SM. Nakita nyo ba yung mga boyfriend at mga asawang naghihintay sa labas? Bugbog dito yan. Yung mga lalaki iihi sa CR ng babae. Bugbog dito yan. Sa Amerika, biruin mo, bilanggo. Hindi ko alam yung kaso eh. Parang may kinalaman din sa ano eh. Tapos, ano siya, gender niya na raw ay woman na siya. Kinulong sa mga babae. Nambuntis. Ang dami na buntis. Naman sa entire America yung woke culture. Dito sa state of Utah, majority ay ayaw sa gender assignment dahil sa Mormon religion. European culture yan, hindi accepted yan sa mga state dito. Sa California lang yata yan, no? At sa mga liberal state na tinatawag. California, New York State ay hindi ang buong Amerika. Correction lang. Ayan. Maraming salamat sa pagkokorek, Tatay Digong. Hindi yan vlogger, Sir Badong. Siya yung namahiya ng isang taga-restaurant na tinawag siyang Sir. Yan yung yung badingdong na na namahiya ng waiter. Naalala ko na. Si Jude Bacalso. Tinawag na sir. Ayan, mga pauso kayo. Hindi po Pilipinas. Hindi po to Europe. Also yung bakla na nagalit na tinawag na sir. Wala kang karapatan dito sa Pilipinas. Hindi nyo pwedeng, kahit pa kayo taga-abroad, dadalhin nyo yung kultura dito. Hindi po pwede yan. Dalawa yung bad Senate version basis ng General Appropriation Bill. BICAM po yun. Hindi lang po Senate version. BICAM po. Ibig sabihin, yung nabuo po nila supposedly, yun na po yung magiging GAA pag pinirmahan ni Pangulong Marcos. Hindi nila pwedeng impose sa atin ang woke ideology BS na yan. Hindi yan acceptable dito sa atin. Kasi marami po tayong inaccept na imposition ng West eh. Kaya nawiwili sila eh. Halimbawa nga yung pagkain ng aso. Doon ako hanggang ngayon hindi ko maunawaan eh. Bakit niyo ipagbabawal sa kultura ng mga Pilipino na importante yun? Kasi hindi kayo kumakain. Yun lang yun eh. Pag hindi nyo kinakain, naalala ko tuloy, ewan ko kung nakwento ko na to, kilala nyo si Antonio Banderas, no? Diba? Spanish yun eh. Sikat pa rin po. Hindi ko alam kung yun pa rin yung number 1 sport sa Spain. Yung bullfighting. Tapos yung bakit ka 'di ba cruelty to animal may nagsabi sa kanya. Hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung reporter o kung sino. Bakit siya pumapayag na bakit siya nanonood ng bullfighting? Cruelty yan sa animal. 'Di ba? Sabi niya, culture namin yan eh. Pero bago mo ako sitahin ng
ng cruelty to animal, tignan mo yung suot mong ano, sapatos. Leather yan, 'di ba? Leather yan. Yun lang. Kaya cultural po dapat eh. Wala kayong pakialam sa kultura ng ibang tao. Ang dami nilang imposition sa atin eh. Kalokohan po yan eh. Yung BICAM conference ng senatong at congressman ay hindi isinapubliko kaya pwede sila mag-fill in the blanks. Tapos hindi nga po dun. Nag-BICAM po sila, may blanco pa rin, pinapirmahan nila. Ang point ko dito, natutuklasan natin, moro-moro lang yung BICAM, hindi talaga totoong BICAM. Parang, o sige, pirma na kayo, kami na bahala rito. Parang ganun yung nakikita kong ginagawa eh. Pirmahan sa hotel, kaya walang video. Wala rin pong nag-uusap eh. Hindi nga lang po yung, pati po pag-uusap, wala eh. Pati pagkatapos po nun, dapat isasalang din daw yun. Wala, sila na lang. DBM kaya ang nag-fill in the blanks, hindi natin alam kung sino eh. Kaya lang, ang mali po doon, ang mali talaga yung may akusasyon na nakablanko, mapapahiya talaga sila eh. Mapahiya yung gobyerno. Tapos napirmahan. Expose nga eh. Kaya lang, hindi nasagot. Nakarating ba sa kanila yun na walang blanco? Kaya pinag-aralan nila? Kung nakarating sa kanila na walang blanco yun, hindi ba nararapat ang sasabihin nila? Nakarating sa amin, walang blanco yan. Titignan namin. Marami silang intelligence eh. Marami po silang pondo para sa intelligence. Sir Bad, seryoso ba yung lulubil ni Hontiveros? Hindi ko po alam kung ano po yung ibig mo sabing seryoso. Lahat po ng bill seryoso. Ang anong seryoso? Hindi ko maintindihan kung ano yung seryoso. Seryoso bang pinail yun? Ano seryoso? Seryoso ba si Risa Hontiveros na maging batas yun? Yung ba tanong? Lahat po ng nagpa-file ng bill, seryoso sila na pinail yun. Batay nga ron sa sinasabi ni Joel Villanueva, meron po yun sa WHO tsaka sa UNESCO. No? Yung international standard ng mga sex education, yata yung sexuality education. Mahilig ka. 'Di ba, ito bigyan ko kayo ng halimbawa. 'Di ba sila Franz Castro may ideology silang sinusulong, 'di ba? May ideology sila eh. Yan po yung sinusulong nila. Kahit na tumatakbo sila sa Congress, meron silang sarili ideology. Ganon din to si Risa Hontiveros. Yung Hontivero ng mga woke, yung ideology ng mga woke, yung sinusulong niya. Inuunti-unti niya lang kasi hindi tatanggapin ng Pilipinas yan. Pero sa ibang bansa, katanggap-tanggap po sa kanila na yung pag minisgender mo, dedemanda ka. Yun po yun. Kaya yan, kung tinatanong mo kung seryoso ba yung bill na yun, seryoso yun. Kaya nga tinututulan. Pag hindi mo tinutulan yun, di nailusot nila yun. Bads, pwede bang tawagin yung subject as Per Ontiveros na Call Jacks 101? Hindi naman. Nagtatago nga sila, nanlilin lang eh. Anti-adolescent, ako ko kung ano tawag. Adolescent Prevention, Early Teenage Prevention Act, parang ganon. Uso na naman ng Chinese spy, nakahuli ang NBI. Lahat naman po may mga spy. Ang problema kasi Chinese lang yung nakikita nating mali. Pero dito, yung mga Amerikanong spy po dyan, nagpapa-interview pa, nagda-direct pa ng mga, di ba? Yung mga spy ng Amerika,
lantad na lantad dito, eh, parang hindi po ano 'yan, hindi po 'yan kakaiba yang mga spy na 'yan na China lang yung merong spy. Lahat po 'yan may mga spy po. That bill can be repealed kasi it's not good for juveniles. Hindi pa po 'yan ire-repeal dahil ang nire-repeal lang po yung mga law. Hindi dapat ipasa 'yan para maging law. Ang 'pag sinabi pong ire-repeal, yung batas na siya, tatanggalin yun. Yung ire-repeal mo yung batas, may batas na umiiral pero, ipapawalang bisa niyo na, ayun. Yung Amerikanong tumatakbo ng pagka-senador, eh, spy din, malamang. Boss, lahat ng mga nasa loob ng embassy na ibang lahi ay spy. Natatawa ako sa news ngayon, parang ang bobo na natin ngayon. Marami po spy, hindi lang po dito sa Pilipinas. Masya-shock kayo, spy, spy. Sa Amerika nga may mga spy din yung Chinese, eh, at ibang bansa. Sir, tanong ko, ano kayang policy ni POTUS Trump about sa Pinas? Wala pa po tayong nakikita tungkol sa Pilipinas. Abangan natin. Ang natitiyak ko lang po, ganito 'no, kasi kita niyo naman, 'pag pinag-aralan niyo po, yung mga may control sa Amerika before Trump, panay ang pinagkikitaan nila ay, military ano, pagbebenta po ng mga military, hardware 'no, yung mga kagamitang pandigma, missiles, eroplano, lahat 'no. Kaya pabor sa kanila yung magulo. Kita niyo po sa ano na lang po, sa may alam lang natin, 'wag na tayong lumayo. Tignan niyo po yung Taiwan, nabentahan nila ng mga missiles. Alam niyo yun? Yun yung ano nila, eh, kung sino yung namumuno, pagkikitaan po nila yung Amerika, ano yung interest nila. So, before 'tong second term ni ano, yung mga namumuno sa Amerika kumikita sa mga military hardware, lahat ng gamit pang militar. Kaya tuwang-tuwa sila na may mga yung Europe, daming bumili sa kanila ng mga gamit. Ginagawa nilang sample, kumbaga yung anong tawag diyan, yung, "Oh, eto yung gamit niyan, nagbigay kami ng bago sa Ukraine." Makikita, "Putya, okey maganda yan, bili tayo niyan." Pang-promotion, ginagamit nilang promotion yung Ukraine. Kaya nakakatuwa po si Donald Trump kasi ang negosyo ni Donald Trump at negosyo ng mga nakadikit na bilyonaryo ngayon kay Donald Trump ay ano 'no, nakabatay yung negosyo nila sa peace. Kasi kay Donald Trump na lang ano yung negosyo niya, 'di ba? Mga hotel, mga buildings, ano na ngang tawag diyan, sa mga ganyan negosyo? Real estate. Real estate si Donald Trump, eh. Saan ba magiging matagumpay yung real estate? 'Di ba? 'Pag boom ang economy ng mga lugar, 'yan. Kaya gano'n po 'yun. Who will rule, yung pinalabas na spy issues ng gobyerno ay pamatay nila sa serious issues ngayon sa gobyerno, hindi dapat pinapansin. Wala naman akong maliitan kasi, ito kasi malalaki. Tsaka tapos na po tayo 'no, ang ginagawa ng mga 'yan, alam niyo po kayong mga Duterte supporters, ang ginagawa po sa'tin ng mga 'yan 'no, sa totoo lang po, ginagawa tayong defensive, eh. Babatuhan na naman. Nakita ko na naman kanina, eh, na binalik na naman nila yung mga issue tungkol kay VP Sara yung ngayon binago lang nila.
yung mga binigyan daw ng confidential fund ay mga walang birthday. Paano magkakaroon ng birthday yun? Hindi nga mga tao. Di ba? Nagiging defensive tayo lagi eh. Mga traffic sa Davao, yung mga ano, tama na yan. No? Wag na natin silang patulan dyan kasi ginagawa tayo tapos magtatawanan na naman yan. Sila ang sitahin natin. No? Kayong nasa gobyerno, hindi nyo na pwedeng ibalik na lang ng ibalik. Nakita ko pa kanina, may mga nag-post pa na panahon ni Tatay Digong, may mga anomalya sa flood control. Tigilan nyo na kami. Maraming anomalya nun, ba't walang malalaking rally? Kung maraming anomalya nun, bakit hindi kami aware? Di ba? Mahirap kasi yun eh. Pucha, binalita ng mga media nun, malamang hindi natin pinansin. Tapos ngayon nila ibabalita, tapos papansinin natin. Ginagawa nilang yung style nila na para makaligtas yung hindi nila maipaliwanag bakit matataas ang presyo ng bilihin, mataas pa rin presyo ng bigas, saan napupunta yung mga pera. Ang isip nila, dali lang na mautuin ng mga Duterte. Banatan lang natin si Inday Sara, banatan natin si Tatay Digong, banatan natin yung China. Nagtataka nga ako sa inyo, bakit pati China kasi, pag binanatan China, bakit sumasabat din kayo? Ano pa kayo? Di ba? Kaya alam na alam nila kung paano tayo mawawala sa hulog. Eh. Ganyan, same thing. Binabanatan ng mga Duterte ni Ungab. Bakit may mga blanco? Iba yung isasagot. Sasabihin, fake news yan. Sasabihin naman isa, sinungaling si Duterte. Panay balik lang lagi sa Duterte. Hindi sila sumasagot talaga ng issues. Lahat ng binato natin, binabalik lang sa mga Duterte lahat. Kaya tama na yung ganun. No? Sagutin nyo yung dapat nyo sagutin. Bakit may blanco sa BICAM? Sino nag-fill up ng blanco? Hindi nyo pwedeng sabihin na fake news yan. May ebidensya si Ungab, pinapakita. Asan yung ebidensya nyo? Na pineke ni Ungab. Ibig nyo sabihin, peke yung hawak ni Ungab? Sino nagpapatunay na pineke ni Ungab yung hawak niya? Ganon tayo ngayon. Hindi po pwede. Ang balik natin, peke yung kay Ungab, fake news yung papeles na pinapakita ni Ungab. Sino yung nagsabi na peke yan? May senador ba na nagsabi, peke yan kay Ungab? Ito yung totoo. Ganun na po tayo ngayon. Ano naman kung may nahuli spy? Dapat lang nila huliin ng mga spy. May spy pala eh. Tapos, bakit kayo bakit yung pagtatanggol yung mga spy? Spy nga sila. Tandaan nyo, tayo, Pilipino tayo. Kung sino mang spy yan nahuli, di spy, okay. O problema natin yun. Hindi naman tayo maka-China. Maka-Pilipino naman tayo. Kung may spy yan China, natural, hindi mo lalagyan ng spy ito, makukulit tayo. Hindi naman po China, Pilipinas, hindi naman tayo parte, hindi rin tayo parte na US. Bakit tayo susunod sa kanila? Diskarte natin. Lahat ng spy talaga, hinuhuli yan. Ano ngayon kung may spy? Tama yan, good. Ay, siyempre, pag inugnay nila sa Duterte, papalag naman tayo. Hindi. Congratulations, nakahuli kayo. Congratulations, may nahuli kayong droga sa Davao. May nahuli kayo rapist sa Davao. May nahuli kayong traffic sa Davao. May nahuli kayo na sirena sa Davao. Congratulations nyo. O, paano ngayon to? Sino nagsasabi na peke yung kay Ungab? Kayo? Pineke ba ni Ungab? Totoo yung kay Ungab. Ibabalik nila, matuto na tayo. Wag yung pinagtatawanan nila tayo eh. Pag binalikan tayo ng akusasyon sa mga Duterte, wag niyong baguhin yung tapos na yan eh. Kung tapos na yung inaako sa kay Duterte, wala nga nag-rally nung panahon nila eh. Ngayon nyo pa ba gusto mag-rally? Di mag-rally kayo labang kay Duterte.
Ihabol ninyo. May natuklasan kayong anomalya ngayon. Yung sinasabi nila mahal ang presyo ng bigas Duterte. Ngayon tayo umaangal eh. Mahal ang bigas ngayon. Ganun lang natin sagutin yun.